script dyan. Sunod, dito tayo kay Kaufman. Pagkatapos dito kay Kaufman, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Kaufman, pinag-initan na po talaga yan nila Maharlika. Bakit? Kasi sa tinagal-tagal daw ng putang inang Duterte na digong hindi pa namatayan, para 1 year anniversary na lang ang pag-uusapan, tapos kalimutan na siya. Ang tagal-tagal pa kasi mamatay. Yeah? Kaya ngayon mga kababayan, yung mga putang inang bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil ang paslupa ng mga tangang bobong pangit na supporter niyang DDS. Nag-aaway-away na. Hanggat si Kaufman, mga kababayan, ay tinitira na nila. Yeah? Ito, papanood ko sa inyo. Putang ina ninyo mga DDS kayo, ha? Ito yan. Kasi nag-aaway-away na sila, mga kababayan. Binurjak na ni Maharlika. Itong si Kaufman. Eto, wait lang, mga kababayan. So, yan na nga. Diba? Mamaya, ipakita ko pa sa inyo yung flood control. Nang magulat kayo. Na mas marami pa palang flood control. Kaya naman ilang... Ito, mga kababayan, wait lang. Tignan natin, yung Maharlika, ha? Tignan nyo. 100 milyong pisong. Ito. Hindi yan. Kay Maharlika tayo. Ito ba? Tignan Hoy, ninyo. Kaufman, mag-resign ka na. Or else you... Hoy, Kaufman, mag-resign ka na. Or else you, Duterte family, eject that walang kwentang abogado. Kaya hindi kayo lawyer. So, ibig sabihin, si Kaufman dumidepende kay Marcos Jr. para mapalaya ang Pangulong Duterte. Si Santi na yan si Kaufman, mga pamilyang Duterte. Abogado naman si Inday, yung mga advisor niya. Meron bang ganyan? Abogado? Kailangan imbitahin sa Libangag para mapalaya si Pangulong Duterte. Ay putang ina, di na lang sana siya nag-abogado. Ako sa pangunawa ko, sa payak kong pangunawa. Independent po. Diba sabi, independent ang ICC. Hindi pwedeng pangimasukan kasi sinusunod na yung katsutahang Rome Statute na yan. So, ibig mong sabihin, Kaufman, pag sinabi ni Bangag na, palayain na yan, pauwiin na si Pangulong Duterte, ibig sabihin, mabaliwala na itong ICC. Hoy, Kaufman. Ayan, mga kababayan. Gusto ko lang bigyan ng aral si Maharlika kasi bobo siya Ewan ko kung bakit naging nurse ito at may inalagaan siya at gumaling pa. Ewan ko lahat ata ng hinawakan ditong pasyente o kliyente na mamatay ata lahat. Ito, Maharlika, kung nanood ka sa akin, putang ina nyo, mga DDS. Ito, gusto ko bigyan ng aral. Alam nyo kung bakit ang sabi ni Kaufman na walang bukod tanging makapagpapauwi kay Digong sa Pilipinas kung di si PBBM lang? Simple. Ano ba ang sinabi ng ICC at mula kay Attorney Cristina Conte na legal counsel ng mga biktima ni Digong? Ang Pilipinas, hindi na miyembro ng ICC. Maharlika, putang ina mo ka marinig. Pakinggan mo kung hayop ka. Laki-laki ng mata mo, para kang bubuyog hayop ka. Gabing-gabi nakashidge ka. Ito, pakinggan mo Maharlika. Kaya sinabi ni Kaufman na walang bukod tanging makakapagpauwi kay Digong, putang inang Digong ngayon sa Pilipinas, si PBBM lang. Kasi according sa Rome Statute ng ICC, kung hindi lang tinanggal ni Digong ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, edi putang ina, nakauwi na yan dito ang hayop na matandang putang inang yan. Ang problema, kasalanan ni Digong yan kasi tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kaya ngayon mga kababayan, wala ng jurisdiction ang Pilipinas na ibalik si Digong. Maliban kung si PBBM na mismo at ang ICC mag-usap. At maliban kung si PBBM mismo ibalik niya pagiging miyembro ang Pilipinas sa ICC. So yun, pag nagiging miyembro na sa Pilipinas ang ICC, makakabalik na ang putang inang Digong. Paano nga ba ibalik kung hindi na tayo miyembro? Kaya nga si Kaufman, sana kung bigyan daw siya ng pagkakataon na makapunta sa Malacanang at makausap si PBBM para ipauwi si Digong, may possibility makauwi. Tapos sasabihin mo ngayon, Kaufman si BBM pala magsabi ganyan-ganyan, mayroon palang Rome Statute at independent pala. Putang ina mo, presidente si Marcos. Palibasa kasi hindi nyo tinuturing at nirespeto ang presidente si Marcos Kasi ang mga putang inang bobo kayo, si Digong, hindi na pwede maging presidente yan.
Kahit paisir ko balintong baliktarin yung bitukan yan, isang beses lang ang presidente sa Pilipinas. Sabihin natin, given na yun, presidente siya noon, pero noon yun. Hindi na siya presidente ngayon. Di ba? Kaya si Kopman, alam nyo sa sarili ninyo, ikaw na nga mismo nagsabi na walang kwentang abogado at parang hindi abogado, kasi alam ni Kopman sa sarili niya na hindi talaga niya mapauwi yung putang inang digong nyo. Kaya nga para makahanap siya ng paraan para mapauwi si Digong, kausapin niya ang presidente na makipag-coordinate sa ICC at ibalik niya ang ICC pagiging miyembro sa Pilipinas para mabalik si Digong para magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Paano magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kung tinanggal nga ni Digong noong 2018? Bobo ka ba? Animal ka, pisting yawa kang butigon ka? Di ba? Paano nga ba ibalik si Digong sa Pilipinas kahit nga magsirko balintong kahit maghubad kayong lahat dyan? Pagpupugutan yung ulo nyo mga putang inang DDS kayo, hindi na makabalik si Digong sa Pilipinas kahit tinanggal nga ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. Katulad lang yan ito. Halimbawa, Maharlika, nabili tayo ng sasakyan. Dalawa tayo may-ari. Ang sasakyan worth 1 million. Tag 500,000 tayo bawat isa. Ngayon, binayaran mo ko ng 500,000. Anong rights ko pa sa sasakyan? Sige nga. Kasimple lang, Maharlika, di ba? Kung kayo dalawa ni Harry Roque, bumili kayo ng lalaki, gawin yung parausan. Bawat isa sa inyo, tag 500,000 kayo, 1 million ang worth ng lalaki. Paano kung binayaran ka ngayon ni Harry Roque ng 500,000 para siya na lang ang mag-solo? Anong rights mo sa lalaki? Di ba wala na? Ganun yun, Maharlika. Palibhasa kasi puro kakuda. Ang dami-dami mong sinasabi, lahat ng sinasabi mo walang nakulong. Lahat ng sinasabi mo walang natutuo. Lahat kwento lang. Diba? Mga animal kayo. Mga butigon kayo, mga bilatibay kayo. Diba? Diyos mio, Marimar. Ganon ang nangyari sa ICC at sa Pilipinas kung bakit hindi makauwi si Duterte kasi hindi na tayo miyembro ng ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Ngayon, alam nyo, ang itatanong sa akin ng mga DDS yan, wala pa ng jurisdiction, bakit dinala nyo si Digong doon? Alam nyo ba ang sinasabi ng spokesperson ng ICC na si Dr. Fahad? Ano ba yung apelyido nun? Yung kausap ni Maris Umali? Once daw na na-file na yan sa ICC yung reklamo kay Digong noon na miyembro pa tayo, kahit tanggalin ni Digong ang ICC sa Pilipinas, pagiging miyembro, tuloy-tuloy pa yung investigasyon yan. Walang katapusan hanggang sa matapos ang investigation at ang issue. Diba? Tuloy-tuloy. Sabi ni Dr. Fahad, walang expiration yan. Tapos kung questionin ninyo, wala palang jurisdiction ng ICC kasi tinanggal ni Tatay Digong. So bakit nyo dinala siya sa ICC? Ang ICC, walang katapusang investigasyon. Pero ang ating bilang miyembro, may katapusan kasi tinanggal Diba? Kaya nga tinawag na International Criminal Court Bakit ginawa pa yung international? Putang ina, pati ba naman yung international na salita, hindi nyo naintindihan? Ibig sabihin ng international, pangkalahatan, buong mundo, putang ina ninyo. Ang bububo ninyo mga DDS kay putang ina nyo, huwag kayo magpakita sa akin pag kukutusan ko kayo. Yeah? Kaya nga tinawag na international Kasi pangkalahatan, di ba? Ang sabi ni Dr. Fahad, spokesperson ng ICC na in-interview ni Maris Umali, kahit tinanggal nyo ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, once na na-file na ni Trillanes yan doon, tuloy-tuloy na ang investigasyon yan. Walang katapusang investigasyon hanggang sa matapos at maklose ang kaso. Di ba? Tapos ang sagot ng DDS, wala palang jurisdiction. Bakit yung dinala si Digong doon? Putang ina nyo. Ang bobobo ninyo. Ang sarap ninyo pagtutusukin yung puki ninyo at pagpipitikin yung tinggil ninyong parang sibuyas na ninguya. Pagkatapos nito, mga kababayan, itong galit nila kay Kopman, wala daw kwentang abogado, dapat palitan na daw ng mga Duterte. Sinong sunod nilang birahin? Si BBM na naman. Balik na naman sa flood control. Tapos sa flood control, balik na naman kay Marcoleta. Sasabihin na naman nila, lumabas ang totoong kulay. Ginamit lang si Sara. Alam ko yung karakas ninyo, mga DDS vloggers.
I was a DDS vlogger before. Diyos mio, Marimar. Alam ko yung style ninyo. Di ba? Alam ko yung style ninyo. Lukuhin nyo, lilong ninyo. Halos kayo lahat, kilala ko, kaibigan ko kayo. Kaya hindi nyo ako matanggi. Hindi ko rin kayo matanggi na hindi ko kayo naging kaibigan before. Di ba, Ma'am Rosario Bisin? Di ba yung mga kaibigan kong DDS ngayon na vlogger din? Di ba nag-meeting-meeting kami niya noon? Dahil sa may A-Road sa Quezon City? Kasama ko pa nga si Banat Bay at yung dalawa niyang kapatid. Ay yung kapatid niya at yung kaibigan niyang si Dada na malaki katawan. Kasama ko pa si Ninyo. Kung sino-sino pa makasama ko, sino ba yung kasama ko naging-meeting noon? Si Models of Manila. Kadami-dami namin. Sinong hindi nakakilala sa inyo? Diyos mio, Marimar. Kaya tigilan nyo nga ako. Yung sinasabi ninyong mahal nyo si Digong. Magkaiba ang mahal nyo si Digong, kaysa sa kinikita nyo galing kay Digong. Di ba? Magkaiba yung mahal ninyo talaga si Digong. Kaya lang naman nasabi nyong mahal kasi may content kayo, kumikita kayo dyan eh. Sa tingin ninyo kung hindi monetize yung mga channel nyo at wala kayo kikitain, ipagtanggol nyo si Digong. Tigilan nyo nga ako. Lo. Di ba? Sa tingin nyo hindi kayo kumikita dyan, pagtatanggol ni Banat Bayan, ipagtanggol yan ni Coach Uli, ipagtanggol yan ni Bisdak, ipagtanggol yan ni Dada. Ipagtanggol yan ni Judia. Ipagtanggol ni Maharlika. Hindi lang ipagpatatanggol yan. Ipagtanggol ni Sasyan. Loso ninyo. Kung walang budget. Kahit ako mismo. Hindi ako dito mag-content kay PBBM kung hindi monetize yung channel ko. Aba, sino ba namang tanga mag-live dito? Sinong tanga na magyaw-yaw dito isang oras walang kikitain? Nagsayang ako ng aircon, nagsayang ako ng ilaw, ng wifi, tapos walang balik sa akin? Bahala ka, mabulok ka dyan, Digong, oy. Bahala ka dyan ano mangyari sa Pilipinas. Yun ang totoo. Huwag kayong maging tanga dito. Magpakatotoo kayo. Ilan nyo? Sabihin yung mahal nyo si Digong, pinanindigan nyo. May budget kayo, kaya kay ganyan. Di ba? Di ba, Ma'am Susan Vergara, Ma'am Rosario Bisin? May budget kayo, tigilan nyo ko. Eto, sunod, mga kababayan. Sino